everyone! Welcome back to another vlog. So, babalikan natin yung isang loan app na medyo controversial kasi dati na tong na-chismis, na-raid guys. Pero parang going strong pa rin kasi andito pa rin siya. Akalain mo nakikita pa rin yung ads sa YouTube. 10,000, quick approve. 30,000, quick approve. Quick approve yung 50,000, 90,000, quick approve. Ano ba yung meron sa loan app na to? Bakit andito pa to? At yung dating 20,000 pesos, sabi niya yung maximum loanable amount, 90,000 pesos na. Tingnan nyo dun sa Google Play Store. Pag-usapan natin dito si Zip Peso, guys. So, dati ko na itong nasilip at hindi ko nagustuhan yung peg niya. Kasi yun nga, hindi mo pa nga nakikita kung ano yung breakdown. Nagsasubmit na siya ng information. Back then, hindi pa ako na-approve. Ngayon, guys, sinubukan ko siya ulit. Tinignan ko kung may improvements. Na-approve ako. Kaagad ko natanggap yung pera sa GCash ko. Dapat natin pag-usapan para alam nyo kung gusto. Lulunukin nyo ba yung terms na pre-present ni Zip Peso sa inyo? So, if you wanna learn more or bago nyo man subukan yung loan app na to, then keep watching. Let's settle here. Babalikan natin to. Si Zip Peso, a few months ago, sinilip ko na to guys. And ang dami ko mga shocking things. Shocking things na na-notice sa loan app na to. So this video is not sponsored. It's based on my personal experience. So this is already Zip Peso 2.0. Experience number 2. Hindi po sponsored yung yung video na to guys. And whatever I'm gonna say here, it's based on kung ano yung na-observe ko, ano yung mga na-experience ko while I was trying the app. Pinush-through ko talaga guys. Nag-submit ako ng information, nakita ko yung offer niya, na-shock ako. Kayo nang bahala mag-decide later kung i-go nyo ba o hindi. By the way guys, dati na itong na-chismis na ni-raid. Pero bakit dito pa to? Kaya nga guys, silipin na lang natin. So, fact number 1. Charot! Pwede kang gumamit ng ibang GCash. So, make sure na tama po yung GCash na padadalhan nyo. Kasi baka maligaw yung pera, baka mawala. Ang hirap po mag-dispute. So, bali, sinend nyo yung information, lumabas yung kanyang offer. And then, nung tinake ko, kaagad ko natanggap. Nakikita ko pa rin yung ads sa YouTube. Napaka-aggressive ganyan. Andun rin siya sa Facebook. And then, dun sa YouTube, kasi pag hinlik mo yung install, idadirect ka pa rin niya dun sa Google Play Store kung saan ka kung saan mo siya mada-download. And yung sabi niya, yung dating 20,000, ngayon 90,000 pesos na. And then, flexible na stuff. Simple yung process, which I would agree. Sige, fine. Agree ako dun. Promise, data daw is safe. Uwe ka dyan. And various payment methods. Okay, fine. So, ayun, in-install ko siya, guys. Total, nasa list of recorded online lending platforms pa naman siya. Under sa kay Treasure Bowl Fintech Lending Corporation. Makikita mo pa rin yung registration niya doon sa SEC. So, moving on, guys, ganun pa rin. Yung mga sisilipin yung information, yung lumabas, pagkatapos mo siyang i-download, ganun pa rin. Yung location, contact information, files, media, and photos. And then, mag-a-agree ka doon. And then, magbibigay ka po phone number mo, i-click mo yung next, mag-a-agree ka doon sa privacy policy niya. Pero, hihingin niya pa rin yung iba't ibang information, iba't ibang stuff na nasa phone mo after kang mag-OTP. Guys, kaka-register ko pa lang ha, may tumawag agad. Ito sa ganitong number, ayan, tumawag ka agad. Tapos sabi, approve na daw yung loan mo. Kasi wala pa naman ako nasasubmit. Phone number pa lang naman. Ba't may tumawag na? Grabe, kaloka siya. Advance siya mag-isip. Hingi po siya ng contact reference, 4 po, na kukunin mo sa phone book mo. And then, papaalam niya rin sa'yo, wala nasisilipin yung mga application list na nasa cellphone mo. So, yung mga IDs na tinatanggap niya is UMID, passport, SSS, PRC, driver's license, TIN, postal, PhilHealth, national ID, voter ID, pag-ibig ID. At may drama pa siya na pagkatapos mong picturean yung ID mo, lalagyan niya ng watermark. Wow ha. Pero pagkatapos mong picturean yung ID mo guys, nakaka-capture niya na yung first name, yung ID number, yung birth date mo. And there are other information na optional na. Anyways, pag-click ko yung next, humingi na siya kaagad ng disbursement channel. Yung dati guys, ginamit ko remittance center kasi natakot kasi ako yung mga nag-auto-submit or auto-send, yung mga ganong mga kwento. Natatakot talaga ako sa mga ganon. At this time guys, nilagay ko yung GCash ko. And pagkatapos nun, pag-click ko ng confirm, si-selfie ka na. Pagkatapos ng selfie, ayun, reviewing na. Ito yung mga part na baka akala mo, papadala na kaagad. Pero buti na lang guys, pagkatapos mag-selfie at sabi niyang reviewing, hindi pala siya auto-submit. Sabi niya under review, and then after a few minutes nag-text siya, na sabi niya, available na daw yung offer. And in the end, yung offer niya pala is 1,200. Yun nga pag sinabing bago ka pa sa isang loan app, huwag kang mag-expect na kaagad malaking amount yung mabibigay sa iyo. Kasi kahit nasabi ng loan app na to up to 90,000 pesos siya, yung offer sa
1,200 na hindi mo buong matatanggap at kailangan mo pang ibalik sa loob ng 7 days. So, itong 1,200, pag-click mo ng apply now, lalabas po yung breakdown. So, hindi siya auto-send, hindi siya auto-submit. At least may chance ka pang ma-review to. So, makikita mo yung breakdown. Ayun, so 1,200, 7 days. Meron pang padlock, yung 14 days. So, meron pa siyang longer term. Sige, tingnan natin in the future. So, sabi niya dito, 1 term lang, 7 days, yung matatanggap 660, babayaran mo 1,199. So, pinapalabas niyang 0% interest siya. Kuno. Pero, doon siya bumawi sa service fee. Kaya mautak din yung loan app na to. Nasa loan agreement na syempre mag-a-agree kayo doon pag iti-take niyo yung loan. Nasa loan agreement po nakalagay na yung payment commission, service charge, and then account management fee. Ano ba to? Kaya yung matatanggap po na lang is 660. Ang laki ng kinaltas niya, guys. So, sabi ko, i-go ko nga. Kinlik ko yung apply now. And mga 5 minutes lang, natanggap ko nga yung pera sa GCash ko, guys. At dapat ko itong bayaran after 7 days. Pero maghihintay talaga ako ng 7 days bago ko itong bayaran kasi tingnan ko kung ano yung mga text reminders niya. O, diba? Ayun, guys, kagad mo siya matatanggap. Pwedeng sa ibang GCash, kahit na hindi sa'yo yung GCash mo, pwede mo pa rin siya matanggap basta wag ka lang magkamali sa paglagay ng number. Madali lang yung process, pero dun naman sa term na ibibigay niya sa'yo or sa i-offer niya sa inyo, dapat pag-isipan niyo yan kung iti-take niyo yan o hindi. Kasi hindi po siya buo natatanggap. So, yan po si Zip Peso. Mula noon hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya feel. Mukha siyang going strong, may ads pa rin siya, andun pa rin siya. Wala ngang asterisk yung registration number niya dun sa SEC, na pag may asterisk kasi, meaning niyan is may unresolved something. Ewan ko anong status ng loan app na to. Kaya dapat, guys, nag-iingat po tayo kasi hindi natin alam kung ano nang nangyayari sa back. Kikita lang kasi natin usually is yung mga nasa ads, yung mga nasa reviews. Importante talaga na meron tayong heads up sa yung mga loan apps para registered man o hindi, at least meron tayong tamang expectations kung i-go natin o hindi. So, sa opinion ko lang, guys, sa opinion ko lang, hindi po ako believe sa ganitong style. So, para sa akin, hindi po maganda yung offer ni Zip Peso. Pero tinake ko yung loan, agad ko siyang natanggap. Nakatanggap ba ako ng harassment? Malalaman ko yan after 7 days at babalitaan ko kayo. So, kung kayo naghahanap ng mga matitinong mga loan apps, please check this playlist, Legit Loan Apps by Ate Red. And ito kasi yung mga loan apps na at least masasabi kong okay na okay sila. And kung meron naman kayong mga online loan platforms na gusto nyong pasilip, let me know in the comment section below. I will try my best. But that is all for today. I'll see you on my next vlog. Bye.